Lucas 6, katanungan tungkol sa araw ng pamamahinga. Isang araw ng pamamahinga, nagdaraan sina Jesus sa isang triguhan. Ang kanyang mga alagad ay pumitas ng mga trigo, kinuskos sa kanilang mga kamay, at kanila itong kinain. Bakit kayo gumagawa ng ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga? Tanong ng ilang Pariseo. Sinagot sila ni Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang minsang magutom sila ng kanyang mga kasama? Di ba't pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog, na bawal kainin ni Numan maliban sa mga pari lamang? Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama." At sinabi pa ni Jesus, "Ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga." Ang taong paralisado ang kamay. Noong isa pang araw ng pamamahinga, pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Doon ay may isang lalaking paralisado ang kanang kamay. Sa hangad ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na magkaroon ng maipaparatang kay Jesus, binantayan nila si Jesus upang tingnan kung siya ay magpapagaling ng may sakit sa araw ng pamamahinga. Subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya sa lalaking paralisado ang kamay, "Halika, tumayo ka rito." Lumapit ang lalaki at tumayo nga roon. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, "Tatanungin ko kayo, alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay?" Tiningnan niyang isa-isa ang mga taong nakapaligid at pagkatapos ay sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngit-ngit naman sa galit ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo at pinag-usapan nila kung ano ang maaari nilang gawin kay Jesus. Pinili ang 12. Nang panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Mula sa kanila ay pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Sila ay sina Simon, na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kapatid nito, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Nagturo at nagpagaling si Jesus. Pagbaba ni Jesus kasama ang mga apostol, nadatnan nila sa isang patag na lugar ang marami sa kanyang mga alagad, kasama ang napakaraming taong buhat sa Judea, Jerusalem, at mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling nga sila ni Jesus, pati na rin ang mga pinapahirapan ng masasamang espiritu. Sinisikap ng lahat ng may sakit na makahawak man lamang sa kanya, sapagkat may kapangyarihang nanggagaling sa kanya na nagpapagaling sa lahat. Ang pinagpala at ang kahabag-habag. Tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi, "Pinagpala kayong mga dukha, sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pinagpala kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Pinagpala kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magsisitawa. Pinagpala kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao ay kinapupuotan kayo, ipinagtatabuyan at nilalait ng mga tao, at pinaparatangang kayo ay masama. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung gayon ang mangyari sa inyo, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit kahabag-habag kayong mga mayayaman ngayon, sapagkat natamasa na ninyo ang kaginhawahan. Kahabag-habag kayong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Kahabag-habag kayong mga tumatawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Kahabag-habag kayo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta. Ang pag-ibig sa kaaway. Subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo ang gagawan ninyo ng mabuti,
anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin yan. At kung ang makakabayad lamang ang inyong pauutangin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama, sa pag-asang sila'y mababayaran. Sa halip mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila, magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos. Sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama na mahabagin. Ang paghatol sa kapwa. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Tinanong sila ni Jesus ng patalinghaga, "Maaari kayang mag-akay ang isang bulag ng kapwa niya bulag?" Pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa nila ang ganoon. Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro, ngunit matapos maturo ang lubos, ang alagad ay makakatulad ng kanyang guro. Bakit mo pinapansin ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang trosong nasa iyong mata? Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong mata nang makakita kang mabuti. Sa gayon, maaalis mo na ang puwing ng iyong kapatid. Sa bunga makikilala ang puno. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at wala ring masamang puno na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakakapitas ng igos sa matitinik na halaman o ng ubas sa mga dawag. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan, samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan, sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Ang dalawang uri ng taong nagtayo ng bahay. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita, at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi na tinag ang bahay na itinayo, sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad nito, ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay nang walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, kagad itong bumagsak at lubusang nawasak,